Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa! Nakaka-inlove! Dear MOR! Dear MOR, isang pinagpalang araw sa lahat ng nakikinig ngayon ng Dear MOR. My name is Trina and I am a marketing and sales specialist based here in Makati City. Matagal na akong nakikinig sa Dear MOR, pero husband ko talaga ang sobrang fan ng inyong programa. Wala siyang pinapalampas na episode at dahil nga dito, madalas din akong nakakaparinig. Napasulat ako sa inyo ngayon kasi nais ko sanang ibahagi ang kwento ng buhay ko sa inyo. Siguro, umaasa akong may mapupulot kayong aral mula dito. Love, yung alarm mo. Mahal, yung alarm mo, patayin mo muna. No, teka. Morning, love. Morning. Bakit pa nag-alarm ka pa? Wala namang pasok ka. Teka, anong oras na ba? Love naman alas 6 pa lang Bakit ang aga nang gigising? Sorry, love. Naisip ko kasi ako magluluto ng breakfast natin ngayong araw. Special kasi ngayon Special? Ito talaga. Pati sariling birthday nakakalimutan mo Oo nga pala. Dapat kasi hindi na tayo lumabas kagabi para salubungin yung birthday ko. Pagod tuloy tayo pareho. Kaya nga naisip ko na ako na magluluto ng breakfast. Alam ko kasing pagod na pagod ka sa lakad natin kagabi. Sorry no. Oo ba? Okay lang. Sige na. Higa ka lang dyan, ha? Mamaya ka na bumangon. Tawagin na lang kita pag nakatapos na ako, okay? Okay. Love you. Love you too. So, 15 minutes sa oven tong dough pagkalagay ko ng sauce. Okay, sige. Teka, isasalang ko na yung sauce sa stove. Okay. Tapos, ano nga pa dapat isulat dito? Bango ng kusina natin Love, ba't bumangon ka na? Sabi ko sa'yo, tatawagin na lang kita pagkatapos ko magluto Sorry love, wala gising na diwa ko Saka naaamoy ko yung hinahanda mo sa kusina kaya eto, lumabas na ako. Ano bang niluluto mo? Tawag dito. Pizza. Kasi 'di ba favorite mo 'yon kaya naisip ko na ipagagawa kita. Kaso nga lang medyo sumabit ata ako sa paggawa ng sauce. Tingin nga. Mukhang okay naman timpla mo sa sauce. Talaga ba? Tikim nga. Parang nakukulangan ako parang may nawawalang lasa. De, okay na yan. Sige na, salang mo na love. Okay, sige. Teka, aayusin ko na yung table natin para pag nakatapos ka na, diretso kain na tayo. Teka, ako na love. Birthday mo, tapos kikilos ka. Ako na mag-aayos. Ako na, bantayan mo na lang yung niluluto mo ha. I don't mind. Sure ka? Sure na sure. Sige na, ihanda ko na yung dining table. Sige. Saglit na lang tong pizza. Pagkalagay nito sa oven, mabilis na lang to. Okay. Nakapagsalang ka na ba ng coffee sa coffee maker? Coffee? I think... Wait. Sige na, ako na. Bantayan mo na lang yung pizza sauce mo. Baka biglang ma-overcook. Sorry, love. No worries.
Tapos sabi sa akin ng papa mo, marami daw siyang kilalang hitman, kaya wag na wag daw kitang sasaktan kundi malilintikan daw ako. Grabe talaga ang papa. Minsan hindi ko rin maisip kung saan niya hinuhugot yung mga banat niyang ganyan eh. Yun naman yung gusto ko sa papa mo eh. Straight to the point. Ay, nako talaga. Grabe no. Imagine, 3 years na pala tayong kasal. Oo nga eh. Bilis ng panahon, no? Who would have thought, no? Dati-rati, ang dalas nating mag-aaway. Ngayon, ang pinag-aawayan na lang natin kung sino magluluto ng breakfast natin. Dami na kasing nagbago. We're different people. Gusto kong isipin na kahit papaano, nag-mature naman na tayong dalawa. Sana naman. Kasi grabe naman kung hanggang ngayon napaka-immature pa rin natin eh. Matagal na tayong naghiwalay kung ganon. Shh! Hoy! Huwag mong binabanggit ang hiwa-hiwalay kahit pabiro. Never tayong magkakahiwalay, okay? Masyado na tayong maraming pinagdaanan para lang basta maghiwalay, okay? Okay po. Kaya don't say hiwalay-hiwalay ever, okay? Don't forget about our vow nung kasal natin, ha? Forever and ever, love. Forever and ever. I love you, my love. Happy birthday. Thank you, love. I love you too. Sige nga. Kung love mo ako, tara nga dito. Kiss mo nga ako. Sira ka talaga. Grabe, hindi niya talaga ako labayaw ko i-kiss. Tatampo ko niyan. Lang, ang cute-cute mo talaga no? Sige na nga. Yan! Forever and ever, love. Forever and ever. Mga kamorkada, masasabi ko talaga na kumpleto ang buhay ko. Meron akong magandang trabaho, masayang pamilya, at higit sa lahat ay meron akong mapagmahal na asawa. Reynan is the best thing to ever happen to me. Marami akong naging karelasyon noong batang-bata pa ako at maraming beses din akong nasaktan noon. Si Reynan ang katangi-tanging nagmahal sa akin ng buong-buo. A few years into our relationship, I knew na si Reynan na talaga ang makakasama ko panghabang buhay. Okay na sana ang lahat. Kaso nga ay may isang pangyayari na babago sa pagsasama naming dalawa. Hello? Hi, sir. Kumusta po kayo? Yes, sir. We already briefed the group about the changes. Yes, sir. Okay, sir. I'll schedule another video call meeting. Okay, sir. Have a great day po. Grabe. Kanina pa sila tawag ng tawag. Teka, anong oras na ba? Hindi pa tumatawag si Reynan. Speaking of, ayan na nga siya. Hello, love? Trina, asan ka? Nasa bahay, why? Is everything okay? Can you meet me here sa hospital? Hospital? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Are you hurt? I'm okay. Relax ka lang, okay? Just meet me here, okay? I'll explain everything once nandito ka na. Punta ka na dito, saka tayo mag-usap. Okay, sige. Hintayin mo ako dyan, ha? Just send me the details. I'll be there as fast as I can. Love? Love you. Love you too. Love, dito. Love! Sorry natagalan ako. Sobrang traffic ngayon. Kung saan ako lumiko para lang makarating agad. Love, it's okay. Hinga ka malalim. Okay. What's wrong? Bakit ka nasa ospital? Di ba dapat kasama ka ng team mo ngayon sa out-of-town trip? Well, dapat. Remember a couple of weeks ago, nagpa-test ako kasi hindi maganda yung timpla ng katawan ko noon. The doctors called and lumabas na yung result. Kaya instead of joining the out-of-town trip, dumiretso na lang ako agad dito sa ospital. Why didn't you call me agad? Para nasamahan kita. Love naman eh. Sorry, love. Hindi na kita inabala kasi alam kong busy ka rin eh. Sorry ah. Okay lang, wag mo nang isipin yon. So bakit ka napatawag? Anong sabi ng doctors mo?
I think it's best if sila na lang ang magsabi. Tara sa loob. Okay, tara. Hello, Doc. Sorry, natagalan. Hello po, naipit lang po sa traffic. Hi, no worries. Ang importante naman nandito ka na. Okay, I don't know how to say this more plainly, so didiretsyon ko na lang. Your husband has cancer. Ano, Doc? Pwede pakiulit, sorry? I know how difficult this is to hear. Honestly, medyo surprised nga ako kung gaano kakalma itong si Sir Reynan. He has cancer. Nagsimula kami sa mga symptoms niya and we did some tests and the result is as what I've said kanina. Pero okay lang siya, right, Doc? I mean, ngayong alam na natin, may mga magagawa naman tayo, right? Of course. Uumpisa natin ang treatment ni Sir Reynan as soon as possible. May mga nabanggit na din ako sa kanya kanina and no need to be alarmed pa muna. The positive is nalaman na natin agad. Now we can proceed in doing the treatments. Okay, Doc. May mga magagawa ba ako? Anong pwede kong maitulong? Well, right now, the best that you can do is to be with him. Try to be positive and keep an open mind. Gagawin namin lahat para matulungan yung husband niyo, okay? Sige po, Doc. Thank you. Okay, so paano maiwan ko muna kayong dalawa, ha? Ano kailangan niyo mag-usap? Thank you, Doc. Anytime. So, yeah. May mga tanong ka ba? Ano, may gusto ka bang malaman? Ask me anything, love. Love? I need to make some calls. Tatawagan ko yung pinsan ko. We'll get a second opinion. Tapos, if same pa din, I'll ask my friends kung may recommendations ba sila. Yeah, tama. Tapos, dadaan tayo ng grocery ngayon para, ma-ready natin yung magiging diet mo from now on. Lahat dapat healthy, yung makakatulong sa paggaling mo, okay? Tapos... Love. Huh? Everything's gonna be okay. I'm okay. No. Love, you're not okay. Malayo ka sa okay. You're not okay, love. Halika nga dito. Yakapin mo natin. Love naman eh. Bakit ikaw pa? Ang dami-daming iba dyan na wala namang ambag sa mundo. Bakit ikaw pa? Wala eh. That's just how the world works. Lalaban tayo, okay? Lalaban tayo. Kahit anong treatment gagawin natin, basta lalabanan natin to. Yes, love. Lalaban tayo. Love, here's your water, oh. Thank you, love. Halika na dito. Tabi na tayo. How are you? I mean, kanina ka patahimik eh. Marami lang akong iniisip. Teka, bakit akong tinatanong mo? Ikaw nga tong dapat tinatanong kong how are you eh. Well, not gonna lie, I feel weird about it. Pero anong gagawin natin, di ba? Nandito na to eh. I just need to face it. Alam mo yun? Sabi nga natin kanina, lalaban tayo. I'm not ready. I'm not ready to live a life without you. Ayoko. Ayoko, Reynan. I can't imagine life nang wala ka. Hindi ko kaya, Reynan. Love. Tara nga dito. Huwag kang mag-alala, okay? Magiging okay din ang lahat. Hanggat kaya ko, ilalaban ko to. Ha? Tama na iyak. I'm still here. I'm not going away, okay? Promise mo yan, ha? Huwag mo akong iiwanan, okay? I won't. Promise? I promise.
Mga kamorkada, it pains me to say this, but Reynan did not get better. Habang lumilipas ang mga buwan, ay bumagsak ang pangangatawan niya. Makikita mo talaga na nahihirapan siya. Reynan being Reynan, kapag nakikita na niya ako, ay tinatago niya ang sakit na nararamdaman niya. Lagi niya akong hinaharap with a smile, always saying na okay lang siya. Fighting. Napakasakit makita na nahihirapan ang taong mahal na mahal mo. I did everything that I could to help my husband. Marami akong kinausap na specialist, joined cancer groups, talked to cancer survivors, at kung ano-ano pa. Mga kamorkada, hindi ko na mabilang kung ilang beses akong umiyak. Natatakot kasi ako na baka dumating ang araw na hindi ko na makikita ang taong mahal na mahal ko. Good afternoon po. Good afternoon. Shopping off lang po yung lunch ng pasyente for today. Thank you. Love, nandito na lunch mo. Kain ka muna. Sige, love. Tara dito. Mukhang masarap ang food mo today, ha? Tingin mo? Oo nga na. Sige, patong mo na muna dyan sa lamesa. Ikaw, kumain ka na ba? Yep, nakakain na ako. Sure ka? Mukhang madami naman yung pagkain. Hati na tayo. Okay lang ako, para sa'yo yan. Gusto mo ng water? Teka, kukuha lang kita. No. Mamaya na lang. Dito ka lang. Mag-usap lang tayo. Is everything okay? May nararamdaman ka ba? Wala naman. Gusto lang kitang makausap. Kwentuhan mo naman ako. Kumusta ang araw mo? Housework? Okay naman, love. Tambak pa rin sa trabaho. Kilala mo naman yung boss ko. Laging may nakikitang trabaho na ipapagawa. Ganun ba? Well, you keep yourself busy. Yeah. Oh, wait here. Inom ka muna ng tubig. Thank you, love. Love? I've been thinking... Actually, hindi lang ako. Nakausap ko na rin mga parents natin. May kakilala kasi akong specialist sa Canada. What if lumipad tayo doon para doon na lang ituloy yung treatment mo? Love. May ipon naman ako. I've been doing a lot of overtime to earn more. Sabi naman ng parents natin na magbibigay naman sila para makalipad tayo doon. Love. No. No. Please. Ayokong umalis. I want to stay here. I'm okay. Dito lang ako. Okay lang dito. But love, you're not okay. Please let me help you. Kung pera lang yung iniisip mo, wag. Maraming tutulong sa atin. Let me help you, love. Love. No. I'd rather stay here and be with you and our family kaysa naman mapalayo tayo, okay? Huwag ka mag-alala. I'm okay. Everything's gonna be okay. Love. Okay lang ako, ha? Sige na. Tama na yan. Lapit nga dito. Love you. Love you too. Dediretsuhin na kita, Trina, ha?
It's not looking good. What do you mean, Doc? Ano na po bang lagay ng husband ko? The cancer is still progressing, Trina. The signs are not in our favor. Doc, anong ibig niyong sabihin? Mataas pa rin ng abnormal white blood cells niya. Tuloy-tuloy yung fever niya. Body temperature is not doing good. Hindi maganda, Trina. Okay po. Trina, I'm really sorry. I'm really, really sorry. We did everything that we could. Baka it's time to get all of your husband things in order. If possible, spend more time with him. Trina, Yes, Doc. if you need someone to talk to, wag kang mahihiyang lumapit sa akin, ha? Thank you, Doc. Okay, mauna na ako, ha? Trina? Trina? Ray? Trina? Wait lang. I'm coming. Wait lang. Trina? I'm here. Okay lang ba? What's wrong? Sabihin mo sa akin. Trina? Yes, love. Bakit ka umiiyak? Love? Mag-asawa ka ulit, ha? Maghanap ka ng tao magmamahal ulit sa'yo. Ayoko kasi isipin na pag nawala ako, maiiwan kang mag-isa. Maghanap ka ng kasama. Ayoko kasing malungkot ka. Sorry, love. Sorry, hanggang dito na lang ako. Hindi na kita masasawahan. Love naman eh. Huwag kang magsasalita ng ganyan, ha? Huwag kang mag-sorry. Matagal pa tayong magsasama, ha? Love. Basta lang, promise me. Promise me na maghahanap ka ng iba, ha? Mahal na mahal kita eh. Gusto ko lagi kang masaya. Ang mangako ka, ha? Mangako ka sa akin lang. Okay. I promise. Kumigising sa iyong ganda,
Tuwing linggo ng umaga, almusal ko'y pananatili sa higpit ng iyong mga pisig. Sa ilalim ng isang kumot, ikaw ang aking pahinga. Ang pangako ng bukas at alaala ng kahapon ay di higit sa ligaya ng linggo. Dahil sa araw na ito, nandito ka sa piling ko. Hindi lilisan, umaraw man o bumagyo. Sa araw na ito, sa langit tayo sabay nangako. Oras, buwan at taon, pipiliin ko'y ikaw at linggo. Buksan ng lumang radyo, mananalangin ang apo, may di masabi. Sirik, sekreto, tawad, hihingin ni Rico Puno. Panling kong mga awitin, di kukupas gaya ng pag-ibig sa'yo. Ang pangako ng bukas at alaala ng kahapon ay di higit sa ligaya ng linggo. Dahil sa araw na ito, nandito ka sa piling ko. Hindi lilisan, umaraw man o bumagyo. Sa araw na ito, sa langit tayo sabay nangako. Oras, buwan at taon, pipiliin ko'y ikaw at linggo. Sang linggo sa buwan ng Hunyo, sa loob nitong puting kwarto, sa tulog mo kay himbing, ika'y di na nagising. Sa araw ng linggo, ako pala'y iiwan mo. Sa iyong dinaramdam, tuluyan kang sumuko. Sa araw ng linggo, sa langit na ang iyong tubo. Oras, buwan at taon, ito na ang huli nating linggo. Ikaw at linggo, mananatili ka sa aking puso. Ikaw at linggo, ikaw at linggo. Sa kahuli-hulihang paghinga, ikaw pa rin ang pahinga. Isasara na ang lumang radyo, mananalangit, magsusumamo sa tulong na iyong hiningi. Patawad kung hindi ko nadinig, magigising sa iyong alaala tuwing linggo ng umaga. Sa ilalim ng ating kumot, masasanay ring mag-isa. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Forever and ever. Mga kamorkada, ilang linggo ang lumipas bago tuluyang nawala si Reynan sa amin. Pagkalipas ng mahabang gamutan at treatment, ay bumigay na rin ang katawan ng mahal kong asawa. Durog na durog ang puso ko ng mga panahon na yon. Hindi ko alam kung saan ko huhugutin ang lakas para magpatuloy sa buhay. Ang sakit palang isipin na yung taong inakala mong makakasama mo panghabang buhay, maagang mawawala.
Mga kamorkada, ang tanging nagpapagaan ng damdamin ko ngayon ang malaman na tapos na ang paghihirap ni Reynan. Malaya na siya sa sakit na dulot ng karamdaman niya. Ang tanging naiwan na lamang ay ang sugatan kong pusong hindi alam ang gagawin. Ngayong wala na ang rason nito para tumibok ito. As you can see sa next slide, may upward trajectory ang campaign na nilabas natin a few months back. My suggestion would be to copy what we did right during that campaign and implement it to our current and upcoming campaigns. That's all. Thank you. Good job, Trina. I'm sure I speak on behalf of the team when I say now we couldn't have possibly done all these without you. Ang galing. Very well done. Thank you, sir. Thank you then, everyone. Okay, meeting adjourned muna tayo. Let's gather ulit next week and then saka natin tignan kung ma-implement ba natin ng tama yung mga suggestions ni Trina. Sounds good? Yes, sir. Copy, sir. Noted, sir. Okay po. O Danny, nakita mo ba yun? That's how you do presentations. You should learn from Trina. Get a few pointers from her. Yes, sir. Si Miss Trina kasi masyadong ginalingan. Hindi naman. Grabe, oh. O sige na. Tuloy nyo na lang yan pag-usap nyo mamaya. Yes, sir. Oh, everyone can go except you, Trina. Maiwan ka muna dito. May pag-uusapan lang tayo saglit. Yes, sir. See you later, Miss Trina. Sige, Trina, you may sit down muna. Is everything okay, sir? May clarifications po ba kayo sa mga suggestions ko? Wala naman. Actually, gusto lang kitang kamustahin. Kumustahin, sir? Okay na naman ako, sir. It's your husband's death anniversary next week, hindi ba? Yes, sir. Well, ayoko talagang makialam sa affairs ng ibang tao. Lalo na ng mga katrabaho. Pero, aren't you planning to go on leave next week? Leave, sir? No need naman, sir. I mean, nag-schedule lang ako ng half day pero not a leave. Ganun ba? Why not take a leave? Tutok na tutok ka sa trabaho this past year and I think deserve mo naman ng makapagpahinga kahit kaunti lang. Thanks for the concern, sir. I think I'm good. Saka may mga bago tayong implementations next week and gusto ko sanang matutukan yung mga yon. Well, if you say so. Pero if you ever change your mind, just let me know, okay? The team is ready. I think they can handle your absence for a few days naman. Okay? Sige na, you can go. Thank you, sir. Add the numbers to the new document and then... Miss Trina? Oh, Danny, may kailangan ka ba? Wala naman. I was just wondering if gusto mong sumama mag-lunch? Not just me nagkaayaan kasi yung team na kumain sa labas. Naisip ko lang na baka gusto mong sumama. Ano kasi, medyo may tinatapos lang akong report. Baka mamaya pa ako kumain. Sorry. No. It's okay. Maybe some other time. Maintindihan naman ng team yun. Thanks, Danny. Yeah. Okay, asan na pa ako? Si Mama tumatawag. Teka nga. Hello, Ma? Trina? Hello, nak? Napatawag kayo, may problema ba? Wala naman, anak. Tumawag lang ako kasi nag-usap kami ng biyanan mo kanina. Tinatanong niya kung ano raw yung plano mo next week. Next week? Trina naman. Reynan's death anniversary. Huwag mo sabihin nakakalimutan mo na. No, Ma, hindi ko nakalimutan. It's just, wala lang akong plano. Wala kang plano? Yes, Ma, nasabi ko na to before. I'm not celebrating the day kung kailan nawala si Ray. Anak, we're not celebrating naman. We're just commemorating his life. Wala naman sigurong mali doon, di ba? Kahit na.
Please, my decision is final, okay? Kung gusto niyong magplano nila tita, that's fine by me. Pero hindi na ako magte-take part. Pero anak, mas maganda kasi kung kasama ka naming pagpunta dun sa puntod ni Reynan. Ma-appreciate ng parents ni Reynan yon. Ma, please. Ayoko nang pag-usapan to. I've got things to do. Basta, I've made up my mind. Ay, if yan ang gusto mo, anak, tatawagan ko na lang ulit si Balae, ha? Nak, Yes, ma. namimiss ka namin ang papa mo. Let's catch up soon, okay? Miss you too. I'm not ready. Mga kamorkada, aaminin ko na I was still in denial. Ayaw pang tanggapin ng utak at puso ko na wala na talaga si Reynan. Sa isip-isip ko kasi noon, kapag pinuntahan ko na si Reynan sa huling hantungan niya, talagang tinanggap ko na wala na siya. So I stayed away. Nilunod ko ang sarili ko sa trabaho para lang makalimot. Lumayo ako sa mga taong magpapaalala sa akin kay Reynan. It was the way I coped. It was my way of handling the hurt na meron ako noon. Kaso nga lang talaga, kahit anong takbo mo palayo, gagawa at gagawa ng paraan ng mundo para ipaalala sa'yo ang sakit na matagal mo nang ibinaon. Hello? Ma? Yes, ma. Nandito na ako sa resto. Opo. Madali nyo lang ako makikita. Wait, nakikita ko na kayo. Ma! Here! Hi, anak! Mwah! Mwah! Sorry ha, nalate ako ha. Ang papa mo kasi kung saan-saan pa nagpasikot-sikot. Napalayo tuloy ako. No worries, ma. Kararating-rating ko lang din naman. O ano, naka-order ka na ba? Yes, ma. Na-order ko na rin yung favorite nyo. Na-feel ko kasi na medyo malilate kayo kaya umorder na ako agad. Sorry ulit ha. So, kumusta ka naman anak? Okay naman ako, ma. Sub-sub sa trabaho pero okay naman. Baka masyado mo nang pinapagod ang sarili mo sa pagtatrabaho ha? Nagpapahinga ka man lang ba paminsan-minsan? Oo naman, ma. Mag-schedule nga tayo ng spa at mani-pedi. Tingin ko maa-appreciate mo yun. Bonding moment na rin nating dalawa. Ang tagal na kaya nung huli nating visit sa spa. Sige, ma. Magsabi ka lang para mailagay ko sa calendar ko agad. Sabi mo yan ha? Wala nang bawian. Tatawagan ko na yung favorite place nating dalawa. Go, ma. Ikaw naman kasi anak. Pag nagtatrabaho ka, nakakalimutan mo na yung mga tao sa paligid mo. Para kang laging naka-isolate. Sorry na, ma. Sobrang na-enjoy ko lang kasi yung work ko ngayon. Pero promise, I'll keep that in mind. Okay, that's good. Anak, Yes, ma. nagkausap na ba kayo ng biyanan mo? Ma, please. I don't want to talk about it. Pero anak, hinahanap ka ng mga biyanan mo. Nagtatanong sila kung ano yung mga plano mo. Plano? Wala akong plano, ma. Can we end it with that? Ayaw mo ba silang samahang bisitahin si Reynan? I don't want to talk about it, ma. Please. Okay. Ang sa akin lang ay maybe give them a call. Kausapin mo sila. Nak, remember, hindi lang ikaw ang nawalan ng asawa. Nawalan din sila ng anak. Masakit sa isang magulang ang mawalan ng anak. At walang magulang ang gugustuhing ibaon ang anak nila. Try to reconnect with them. They care so much for you. And alam ko maa-appreciate nila yon. I'll try, ma. I'll try. Remember, ha? Ikaw na lang din ang natitirang connection nila kay Reynan. Try to be there for them too. Okay, ma. Okay. Oh, mukhang nandito na yung order natin. Tara, ma. Kain muna tayo. Yes, ma. Kararating ko lang din ng bahay. Yes, ma. Tatawagan ko sila once I can. Okay, ma. Love you too. Hello, pa? Yes po. I love you too then. Bye.
Grabe, naghalo na yung pagod at busog sa akin. Mama kasi nagdagdag pa ng order eh. Ay, bala ko pa namang magluto tonight. Grabe, may restaurant tuloy ako. Ay, tinatamad pa akong maligo. Makaupo nga muna. Grabe, pagod ko. Makapanood nga muna ng TV. Movies, TV series, docu. Ano bang pwedeng mapanood? Teka nga, i-cast ko na lang tong phone ko sa TV. Ayan. We created this reel just for you. Teka, mga photos namin to ni Reynan na. Sige nga. I remember this picture. Ito yung unang trip namin as a couple. Ito naman yung unang beses kaming nag-hiking together. Grabe, bigla akong naalala yung pagod naming dalawa. Trina, Love. I promise to love you every single second of our lives. I promise to keep you safe, and I promise to make you happy. Meeting you was the best thing that could ever happen to me. Love, hindi mo alam kung gaano ako kaswerte na ako ang pinili mo makasama sa panghabang buhay. Araw-araw kong papatunayan sa iyo kung gaano kita kamahal. I love you, Trina. I love you forever and ever. Reyna. Maghanap ka ng tao, mamahalin ka nila. Ayaw ko kasi isipin na pag nawala ako, may iwan ka mag-isa eh. Maghanap ka ng mga kasama. Ayaw ko kasi malungkot ka. Hindi ko nakalimutan, love. Hindi ko makakalimutan. Forever and ever, love. Forever and ever. Hello? Hello po, tita? Yes po. Kumusta po kayo? Mga kamorkada, hindi ko inakala na si Reynan pa pala ang gigising sa puso kong matagal nang sumuko. Si Reynan ang nagpaalala sa akin na kailangan kong magpatuloy sa buhay na walang bit-bit na bigat sa puso ko. Doon ko na-realize kung gaano talaga ako kamahal ng asawa ko, na kahit sa kabilang buhay ay nakagawa siya ng paraan para hilumin ang sugatan kong puso at isipan. Dahil kay Reynan, nagkaroon ako ng lakas ng loob na harapin ang nakaraan para makapagpatuloy sa hinaharap. Malapit na tayo. Trina, nasabihan mo na ba si Balae? I-message mo sila, sabihin mo malapit na tayo. Yes, ma. Nag-message na ako sa kanila. Okay. Ako nang bahala dun sa reservation natin. Kausap ko na yung manager ng restaurant. Thanks, ma. Thank you for everything. Anything for you, anak. Alam mo namang love na love kita eh. Basta para sa unika iha ko. Love you, ma.
Oy. Paano naman si Papa? Wala man lang I love you din? Siyempre naman pa, love you too, love you both. Ito talagang papa mo, oo. Ayaw papatalo. Siyempre. Ikaw kaya ang favorite na anak ng Papa. Ha? Papa talaga, oh. Oh, nandito na tayo. Ready ka na, anak? Yes po, mauna na ako, Mapa. Okay, nak. Susunod din kami kaagad, ha? Susunduin lang namin yung mommy at daddy ni Reynan. Okay, Ma. Ingat po kayo. Anak. Proud na proud kami ng papa mo sa'yo. Thank you po. O sige na. Lumakad ka na habang hindi pa mainit na mainit. Lalarga na kami at baka kanina pa naghihintay yung mga biyanan mo. Sige po. Reynan, I'm here. Hi, love. Sorry, ngayon lang ako nakadalaw sa'yo. Kilala mo naman ako. Workaholic na eh. Wala pang awareness sa oras. Kamusta ka? Ako okay naman. Eto, ngayon lang nagkalakas ng loob na bisitahin ka. Grabe, no? It's been a year already. Parang kahapon lang. Nagtatawanan pa tayong dalawa. Love. Sorry ha. Takot kasi ako eh. Hindi kita pinupuntahan dito kasi sa loob-loob ko pag ginawa ko yun, parang tinanggap ko na wala ka na. Hindi ko kasi matanggap na yung taong pinakamamahal ko sa buong mundo eh. Wala na sa piling ko. Love, takot na akong tanggapin na talagang wala ka na. Kaya sorry talaga, love, ha? Sorry. Sorry din, love. Hindi ko pa kayang tuparin yung pangako ko sa iyo bago ka nawala. Hindi ko pa kasi kaya. Nahihirapan pa yung puso ko. Love, miss na kasi kita eh. Gusto na kitang mayakap. Gusto kitang hagkan at gusto kong sabihin sa'yo ng harap-harapan na mahal kita. Kaya love, saka na muna yung hiling mo ha. Hayaan mo muna akong bitbitin ka sa puso ko ng konting panahon pa. Love you, Reynan. Forever and ever. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa'kin, kumapit ka sa'kin, hindi kita Forever and ever.
Yan ang pangako namin ni Reynan sa isa't isa noong nabubuhay pa siya. Ito rin ang pangakong nagbaon sa akin sa hukay na puno ng lungkot at panghihinayang. Dahil sa pangakong ito, nakalimutan ko na kung paanong mabuhay sa kasalukuyan. Malaki ang pasasalamat ko kay Reynan kasi dahil sa kanya, na-realize ko ang totoong ibig sabihin ng pangako naming yon. Na-realize ko na forever and ever meant na kahit wala na si Reynan, ay palagi naman siyang mananatili sa puso ko. Mga kamorkada, simula nung hinarap ko na ang bigat ng nakaraan, ay magaan na akong tumitingin sa kinabukasan. Hindi pa ako ready na maghanap ng ibang mamahalin. Pero at least ngayon, alam ko na kung may dumating man, hindi na ako nakapako sa alaala ng nakaraan. Reynan, I love you. Forever and ever. Hanggang dito na lamang ang kwento ko. Maraming salamat sa pagbabasa nito. Lubos na gumagalang, Trina. Saan ba pupunta pag nasasaktan? Paano makakalimutan ang iyong pangalan? Kung ikaw lang ang minahal ng ganyan, magpapagaling muna. Di naman ako nagpapaalam. Sandali lang kailangan humingang saglit. Balang araw ay babalik. Sana pag muling nakita, wala nang sakit at di na mangangamba. Hindi na matatakot magmahal muli. Balang araw ikaw ang hahanapin. Pagbuo na ulit at nakilom na. Pag naghilom na, kailangan ko munang mapag-isa. Pahingahin ang pusong di pa handa. Kung pipilitin baka lang mawala. Hindi ka lilimutin, mananatiling panalangin na sana pag muling nakita, wala nang sakit at di na mangangamba. Hindi na matatakot magmahal muli. Balang araw ikaw ang hahanapin. Pagbuo na ulit at naghilom na. Di man alam saan dadalhin, malayo man ang marating. Hindi na kayang pagpalit ang puso mong tahanan. Sa'kin mananatili lang sa'yo. At sana pag muling nakita,
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Forever and ever.